Magandang hapon po, GFC. Tayo po ay magsa-start ng ating Tagalog worship service. So please find your seat. Okay, sa mga first-time visitors, welcome po. And we hope na you feel welcome. Meron po tayong welcome booth sa likod so we can answer any questions kung may katanungan po kayo tungkol sa church namin. Ngayong hapon po, tatapusin po ni Brother Josh ang chapter 9 ng unang Korinto. No? Tutuloy niya yung mga previous messages tungkol sa pagsasacrifice. At ngayon naman po, ang sermon ay tungkol po sa pagdidisiplina ng sarili para kay Kristo. Kaya naman po, ang mga songs natin, as usual, ay relevant sa ganitong meditation. Ang unang kanta po natin, yung Tagalog version ng Crown Him with Many Crowns, titled Putungan Siyang Hari. No, bakit po natin ididisiplina ang sarili? For what? Ba't po tayo magsasacrifice? Kailangan i-recognize na worthy si God, majestic si God, glorious si God. Tapos yung pangalawang kanta po, Yet not I but through Christ in me, no? Na kahit mag-sacrifice tayo para kay Christ, ang glory at ang honor ay sa Kanya pa rin, galing sa Kanya at para sa Kanya. And then ang final song, itutuloy ang pag-glorify sa Kanya sa all glory be to Christ. Kaya po, intindihin po natin yung mga kakantahin natin as we worship together. And tayo po ay tumayo. And let's sing together. Maraming korona. Maraming korona, iputong sa Kanya. Dinggin ang pag-aawitan sa buong kalangitan. O sing kaluluwa, umawit sa Kanya. Purihin ang manunubos, ang kordero ng Diyos. Siya'y hari ng buhay, bumangon sa hukay. Para sa ating kaligtasan, siya ay nagtagumpay. Tayo'y mag-awitan kay Kristong namatay. Nabuhay ng kamatayan, mapunsang tulungan. Hari ng pag
sing What Gift of Grace. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Last verse. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but
through Christ in me. When the race, when the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. let's continue to honor God and Christ. Kantahin po natin ang All Glory Be to Christ. Let's sing. Should nothing of our efforts stand, no legacy survive, unless the Lord does raise the house, in vain its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me, what is your life? A mist that vanishes at dawn. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. His will be done. His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread? Praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness yet. All glory be to Christ. All glory be. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. And on the day, When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall ere His people be. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. manatili pong nakatayo for the scripture reading. Ikalawang Timoteo, Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 8. At ang nababasa.
Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay. Alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. At tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Sapagkat darating na ang panahon ng pagpanaw sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking paikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. 2 Timoteo, Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 8. Mari na po tayo po para sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ama, kami po'y nagpapasalamat para sa pagkakataong ito na kami ay magtipon-tipon bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya po sa inyo na binigyan niyo kami ng napakagandang lugar na kung saan ay kami ay komportable, na kami ay walang takot na sumasamba sa inyo, na hindi kami nangangamba kung may mga taong nais na manakit sa amin. Hindi tulad ng mga iba naming kapatiran sa mga ibang bansa na naghihirap. Lord, kami po ay nagpapasalamat at pinagdarasal din po namin sila, Lord, na yung mga kapatiran namin sa mga bansang hindi legal ang Kristyanismo, Lord, we pray, sana po bigyan niyo sila ng kalakasan, bigyan sila ng endurance, and most of all, Lord, sana po mas lalo pang lumaganap ang inyong salita sa mga bansang iyon. And Lord, nagpapasalamat din po kami dahil nandito kami upang makapag-aral ng inyong salita. Pinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatiran na may sakit. Marami pong may sakit ngayon, marami ang masama ang pakiramdam, may ubo, sipon. So Lord, we pray na sana po pagalingin niyo sila. And even sa mga kapatiran namin na may malubhang karamdaman na maaaring nasa bahay ngayon o kaya naman may iniinda po talaga. Lord, pinagdarasal po namin ang unang-una ang healing, ang pagkakaroon ng lunas sa kanilang sakit. But most of all, Lord, pinapanalangin po namin ang kanilang mga kaluluwa at kaisipan na sana habang dumaraan sila sa ganito klaseng pagsubok at paghihirap, ay sana po ay nakatuon sila sa inyo, sila ay umaasa sa inyo at nakadepende sa inyo. Pinagdarasal din po namin ang aming mga sarili na sana po ay maging isang source kami or pinanggagalingan ng encouragement at biyaya sa kanila, Lord, na sana gamitin niyo kami upang matulungan sila, upang maging isang biyaya sa kanilang mga buhay, na tunay nga na kami maging isang iglesia na may pag-aaruga sa isa't isa, pag-aaruga at pagmamahal. Lord, itinataas po namin sa inyo
Muli, ang ilan sa mga members namin na lumipat na po ng Canada, sila Brother Marco, Ate Charlene, si Adrian, and si Kristen. Lord, we pray na sana po ay makapag-settle na sila sa isang church kung saan sila lalago at maalagaan sila. At hindi lamang po sila, Lord, sa mga iba pa naming kapatiran na former members din na lumipat na sa ibang churches. Lord, we pray also for them na talaga nga po ay kung nasaan church na sila ngayon, sana po talaga mag-bear sila ng fruit doon, na lumago talaga po sila doon. Dahil alam namin, Lord, na kayo naman ang naglagay sa kanila doon. Kaya pinagdarasal po namin sila na tunay nga po na mag-grow pa po sila doon and mag-bear sila ng fruits. And Lord, thank you so much ngayon po sa oras na binigay niyo sa amin na pagpapatuloy namin na pag-aaral ng unang Korinto. Naway bigyan niyo kami ng kaliwanagan ng kaisipan. At sana po tanggalin ninyo ang mga bagay na humahambalang sa aming pag-iisip, na sana ay maunawaan namin kung ano ang nais mong maunawaan namin, at sana po ay ma-i-apply namin ito sa buhay namin para mapakita talaga namin sa mga tao kung sino si Kristo at sila rin po ay maniwala sa inyo. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng unang Korinto, 1 Corinthians. So chapter 9 na po tayo. Napakabilis po, no? Parang kung kailan lang nag-umpisa lang tayo sa 1 Corinthians. Ngayon chapter 9 na tayo. And praise God. Actually, lahat ng sermons natin talagang tagus sa puso. Very, we're talking about a church na po kasi talaga dito. And very relevant sa atin. So, ngayon po, tatapusin na natin ang chapter 9. So, next week, chapter 10 na po tayo. Anyayahan ko po ang lahat na buksan ng inyong mga Biblia sa chapter 9. Unang Korinto, chapter 9, verses 24 up to 27. So, 4 verses lang po tayo sa araw na ito. So, kung maanyayahan ko po, kung kayo kaya po ninyo, tayo po tayo at babasahin ko po ang unang Korinto, chapter 9, verses 24 hanggang 27. At ito po ang sinasabi ng verse 24, "Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil." Maaari na po tayong umupo. Bago po natin puntahan ang ating text sa unang Korinto, nais ko lamang sabihin na masarap ang aking pakiramdam ngayon bilang isang Pilipino. Dahil dun sa recently concluded na Paris Olympics, ang ating kababayan na si Kaloy, si Carlos Yulo, ay hindi lamang nag-uwi ng isa, kundi 2 gintong medalya sa Olympics. And kung hindi nyo po nalaman, si Yulo ay talagang isang kamanghamanghang atleta. And if ni-research nyo po ang kanyang credentials, even before siya nanalo ng 2 gold medal, napakarami na po niyang actually na-accomplish. Marami na siyang napatunayan sa mundo ng gymnastics. And actually, if you would look at his credentials ngayon po, ito ang nakasulat doon. Siya po ay isang 2-time Olympic champion, meaning 2 gold medal. He is also a 6-time World Championship medalist. So sa buong mundo, naglaban-laban ang mga gymnastics outside of Olympics. And he is a 6-time World Champion medalist. 2 doon gold, 2 doon silver, 2 doon bronze.
And not only that, sa Asian League ng Gymnastics, he is a 10-time gold medalist. And sa SEA Games, Southeast Asian Games, kung saan yung mga kalaban natin doon, mga Indonesia, Malaysia, he is a 9-time gold medalist. And all of this, mali ako kanina, all of this nagawa niya ngayong 24 years old pa lamang siya. Ang dami na niyang na-accomplish. And nagawa niya ang lahat ng ito, hindi dahil sa nagising na lang siya bigla isang araw, last week or 1 month ago, ay magko-compete ako sa Olympics at mananalo ako ng 2 gold medals. Hindi po ganun. Hindi ito na last minute, naisip na lang, ay sige nga, mag-gymnastics nga ako. No, actually, nagawa niya ito dahil almost his entire life or majority ng kanyang buhay ay nagsusumikap na siya at nagte-training na siya para sa gymnastics. Sabi nila, ang mga gymnasts, nagsisimula ang kanilang pagsasanay sa edad na 5 or 6. Actually, si Yulo, 7 na, medyo late na. Pero they start as early as 5 years old. 5 or 6 years old. And gumugugol na sila ng 15 to 20 hours sa isang linggo upang magsanay lamang. And then, when they hit puberty, pag naging teenager na sila, ang kanilang pagsasanay po ay tataas na sa oras na 30 to 40 hours. 30 to 40 hours. So technically, kung 40 hours yan, 5 days a week lang sila 8 hours every day, parang trabaho na. 30 to 40 hours na sila sa isang linggo nag-iensayo bilang isang gymnast. At ang kapag sila'y tumanda pa at nag-qualify na sila sa mga World Championships, Olympics at naging professional gymnast na sila, gumugugol na sila ng 40 or more hours sa isang linggo. Meaning, halos wala nang pahinga. Linggo, ang sabi nila doon is almost 10 hours or 9 hours every day and then 1 day of rest. Training lang. Training ang lahat ng iyon. At lahat ng ito ay ginagawa nila para sa isang layunin lamang. At yun ang manalo ng gintong medalya sa Olympics. And yung training life na ito, hindi ito easy lang. Umaalis sila. Tumitira sila sa dormitoryo, nalalayo sila sa kanilang pamilya, and all of that just to train. And all for what? For a gold medal. So inisip natin, mahalaga yung gold medal, di ba? Malaking value siya. Pero actually, aside dun sa gold medal, marami na rin incentive si Carlos Yulo. Di ba? Sabi nga ngayon sa balita, over 100 million pesos na daw ang mga napanalunan ni Yulong premyo na binibigay ng government tsaka ng private companies. So, aside sa 100 million pesos, meron pa siyang kondo, meron pa siyang kotse, Land Cruiser. Tapos, aside pa nga dun sa kondo, meron din siyang parking dun sa loob ng kondo niya para sa Land Cruiser niya. Alam niyo ba, ang presyo ng parking lot sa isang kondo, halos presyo na rin ng isang condominium. So, parang lumalabas, 3 condominium ang binigay sa kanya ni Mega World. Pero, aside from that, marami pa siyang ibang nakuha. Nilista ko lang yung mga nakita ko na parang medyo na-interesan ako. So, una, sabi doon, lifetime free buffet sa Vikings. O, diba? Ayan, favorite natin yan, lifetime free buffet. So, pangalawa, meron pang lifetime free pizza sa Pizza Hut. Tapos, meron din lifetime free ice cream sa Dairy Queen, lifetime free pansit, lifetime free fried chicken, waffles, ramen. Pero yung isa sa mga favorite ko na binanggit ko rin kanina, yung lifetime free Mang Inasal. Pero sabi ni Mang Inasal, PM1 lang po. So, pag umorder siya ng PM2, sisingilin na siya ni Mang Inasal. And then aside from that, meron pa siyang sabon, Everbilena, mga ganun. Ang pinakagusto ko is yung 1 million worth of Tupperware products. Kasi hindi ko alam kung napanood nyo yun, nung lumalaban si Carlos Yulo, may baon-baon siyang Tupperware.
Yun daw yung lalagyan ng chok niya at saka ng baon niyang pagkain na kahit saan, dala niya yon. Pero kung titignan natin, parang ano na eh, di ba? Set na siya, may business na, may titiranhan na siya, may kotse na siya, may pocket money pa siya. Set na siya for life eh. Kahit nga hindi siya magtrabaho, pumunta lang siya dun sa restaurant, may kakainin siya araw-araw. Hindi na siya magugutom at all. And in all honesty, pag nakikita natin, wow, sana all, di ba? Libre lipad, libre kotse, ganyan. Pero ang katotohanan nito, kahit gaano kahanga-hanga ang lahat ng mga bagay na ito, and honestly, it is really admirable. Salamat tayo, pasalamat doon sa mga nagbigay sa kanya. Pero ang katotohanan na ito, ang lahat ng natatanggap ni Carlos Yulo ay temporal. Di ba po? Ito ay temporal, hindi niya ito maisasama sa kanya kapag siya yumaon na at maiiwanan ng lahat ng ito. At hindi lamang yon, ang mga ilan sa mga bagay na ito ay nasisira, nabubulok, naluluma. Alam niyo po, walang masama sa pagtataguyod ng isang layunin sa buhay, na ito yung main goal ko. Tulad ng pagsasabi nila na, ito yung goal ko, maging Olympian, maging Olympics champion. Walang masama. Actually nga, kahanga-hanga yun eh. It's admirable. Even for us Christians, di ba? Walang masama doon. Ngunit bilang mga mananampalataya, kung nakikita natin ang mga taong ito ay nagsusumika para sa isang bagay na gusto nila, na alam natin ay temporal, paano pa tayo? Na tayong mga Kristiyano, alam natin na ang buhay natin dito ay limitado lamang, ang buhay natin dito ay ganun din, temporal lamang, na marami pang nasasaklaw ang mundo labas pa sa buhay natin. Na may mga bagay na panghabang buhay. There are things that are of eternal value, that is beyond our lifetime. Kung alam natin na may ganong kahalagahan, anong ginagawa natin? Marahil marami din sa atin ang tulad din ni Yulo na meron tayong goal sa buhay, hindi man ito maging Olympic medalist, pero meron tayong mga bagay na ating pinagsisikapan upang makamit. Siguro ang mga gusto nating makamit ay promosyon, magkaroon ng bahay at lupa, magkaroon ng kotse, magkaroon ng seguridad sa ating pinansyal na kalagayan. Marahil meron sa atin gusto nais na magkaroon ng gintong medalya or magandang pangangatawan, healthy body, na ginagawa natin ang lahat upang makamit ito at makuha ito. Pero paano pa naman yung mga bagay na alam natin bilang Kristiyano na mas higit pa sa mga bagay na ito na alam natin na ang mga ninanais nating makuha ay temporal lamang. Na alam natin na may kaligtasan kay Kristo, na ang buhay na ito ay panandalian lamang, na balang araw ay tayo'y lilisan din sa mundong ito. Ano ang ginagawa natin tungkol doon? At kung iisipin natin, pinagtutuunan ba natin ito ng pansin? Lalo na ang kinakasangkutan nito ay hindi lamang ang ating seguridad, kundi pati na rin ang destinasyon ng ating mga mahal sa buhay kapag sila ay yumao na. Naiisip ba natin iyon? Kaya ngayon sa unang Korinto, chapter 9, verse 24 to 27, makikita natin dito na nagbibigay si Pablo ng dalawang katotohanan tungkol sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kung ano ba ang dapat nating gawin? Kung ano ba dapat ang ating naiisip sa tuwing nagigising tayo sa umaga at iniisip natin, bilang Kristiyano, ano ba dapat ang ginagawa ko? Bakit ba ako tinawag ni Kristo? Ano bang meron kay Kristo?
Ano ba dapat ang aking ginagawa? Makikita natin sa unang Korinto, chapter 9, ng dalawang bagay na ito. Na sa Ebanghelyo ay merong gantimpala. At maliban sa isang gantimpala, ang Ebanghelyo ay may pagtawag sa atin sa isang klase ng pamumuhay na hindi maaari na basta-basta lang tayong mamumuhay sa gusto natin. Hindi. There is a calling, a certain calling for us believers from the gospel. Kaya naway sana makita natin kung naaayon ba ang ating pamumuhay sa salita ng Diyos. Konteksto lamang po, nung nakaraang linggo narinig natin si Brother JC na nangaral sa atin tungkol sa sinabi ni Pablo na handa siyang ipagpaliban or isacrifice ang kanyang mga karapatan para lamang hindi maging hadlang sa ebanghelyo ng Diyos. Kung ang aking mga karapatan ay magiging dahilan upang hindi mo makita ang kagandahan at kalwalhatian ng ginagawa ni Kristo, ng kaligtasan na nanggagaling kay Kristo para sa mga makakasalanang taong tulad natin, malugod kong bibitawan ang aking mga karapatan. I will sacrifice my own rights, my own privileges. Sinasabi ni Pablo sa kanila, sinisakripisyo ko ang aking sarili, ang aking mga kagustuhan, ang aking mga karapatan. Magiging alipin ako para sa lahat ng tao. At sa ating teksto ngayon, sinasabi ni Pablo, paano ko ito ginagawa sa ganitong paraan? Sa buhay ni Pablo, ang nakikita na lang natin actually dun sa prior na pinreach ni Kuya JC is yung resulta na . Sabi ni Pablo, naging Hudyo ko para sa mga Hudyo, naging Griego ko, naging Hentil ako para sa mga Hentil. Ginagawa ko ang lahat ng ito upang makita nila ang ebanghelyo ni Kristo. Pero upang gawin ito ni Pablo, tulad lamang ng isang atleta, hindi ito yung nagising na lang si Pablo kahapon at sabi niya, ay ngayong araw na to gagawin kong lahat para kay Kristo. At gagawin ko ang lahat ng ito. Hindi po ganun lamang yun . Tulad ng isang atleta, ang nakikita natin, napanood lang natin sa TV is nung nagpuyat tayo para kay Yulo, 2 hours, wala pa nga 2 hours . Yung routine niya, parang 30 seconds lang, tapos na . Yung sa vault. Pero that 30 seconds na napanood natin, ano yung behind the scenes nun? Kay Pablo, ang sinasabi niya, ginawa ko na ang lahat ng ito, pero ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko naghanda. Paano ko ba nagawa? Ang katotohanan ng mga nakikita na lamang natin sa buhay ni Pablo ay 10% na lamang kung ano ba ang tunay niyang ginawa. Paano ba siya naghanda? At lahat para sa ano? Sa verse 23, sinabi niya, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kapakanan ng ebanghelyo. Ginagawa ko ito dahil kay Kristo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong maligtas ang iba. Ginagawa ko ito dahil ito rin ang gagawin ng aking Diyos na si Jesucristo. At sumusunod lamang ako sa kanyang mga yapak. Sa verse 24, ang sabi niya dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang tumatanggap ng gantimpala? Alam niyo po, si Pablo po, kinakausap niya yung mga taga-Korinto na ang Korinto, bukod sa filosofiya, isa pang bagay na tanyag sa kanila ay ang mga palaro. Yung mga palaro, di ba? Meron tayo dito, palarong pambansa. Sila meron din po silang mga palaro. Actually, 4 ang kanilang mga palaro. Meron silang Olympics na hanggang ngayon ginagawa natin. Pero meron pang 3 iba, Pythian, Nemean, at Isthmian. So yung Isthmian is actually ginagawa yon every 2 years. At ginagawa yon sa Korinto mismo. Kaya ang mga taong nakikinig kay Pablo na ginagamit ni Pablo na ang halimbawa isang atleta, hindi po yun malayo sa kanilang kaisipan. Very relevant yun sa kanila. Dahil every 2 years, merong palarong nagaganap sa kanila at lahat ng mga bansa noon na majority na nasasakop ng Roma ay lumalahok doon. Napakalaki nun.
So ngayon po, ginagamit ni Pablo ang larawan na iyon. Laganap ang mga atleta sa kanila kahit pati na rin ang mga pilosopo nila ay maalam sa buhay ng isang atleta. At dito natin makikita yung sinasabi ni Pablo eh. Nasabi niya, to the Jew I became a Jew, to the Greek I became a Greek. Meaning nag-a-adjust si Pablo. Alam niyo po, yung mga Hudyo ay meron silang isang pamamaraan ng pamumuhay kung saan ay sila po ay namumuhay parang nasa isang kahon. Kahit nasa ibang lugar sila, hindi sila lalabas sa kahon na iyon. Meaning, kahit kunyari nandito kami sa Pilipinas, wala kaming pakialam sa kultura, sa tradisyon ninyo, basta gagawin namin kung ano yung ginagawa namin. Kaya nilang gawin yun eh. Kaya nilang mamuhay sa isang kahon ng kanilang kultura at tradisyon. Lalo na para kay Pablo na isang Pariseo. They're used to that. Kayang-kaya niyang gawin yun. Pero tignan natin, ginagamit ni Pablo ngayon ang larawan ng isang atleta. Ibig sabihin, naunawaan ni Pablo na ang mga taong ito, para sa kanila ay mahalaga ang isang atleta at nakikita niya yung relevance nito. At hindi niya sinasabi na, huwag kayong manonood niyan, mali yan. Hindi, ginamit pa nga niya isang larawan para mas maunawaan pa nila lalo ang ebanghelyo ng Diyos. Maaaring sabihin ni Pablo, hindi, udyo ako eh. Hindi dapat kami nanonood ng ganyan eh. Bakit ko gagamitin yan? Pero naunawaan ni Pablo na may mga bagay sa ating buhay na itinuturing ng ibang tao na mahalaga. Hindi ito makasalanan, pero para sa kanila mahalaga, sige, naintindihan ko. Kaya sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ang pagtakbo po ay isang laro sa panahon ng mga Griego na kung saan ay mga atleta, ang view nila dito ay tinutulak or pinupush sa limits, sagad-sagaran kung ano ba ang kaya ng aking katawan. It pushes the human body to its limits upang makita talaga nila kung sino ang pinakadakila. Importante sa kanila ang utak, pero importante din sa kanila ang katawan. Kaya kapag nanonood sila, gustong-gusto nilang nanonood yung mga tumatakbo. Because that's the most basic way na makita nila kung sino ba ang pinakamagaling sa atin in terms of our physical bodies. So sabi ni Pablo, ito ang ginagawa nila. Tumatakbo sila at pag sinabi na tumatakbo po sa Griego, nagyahati dito ng isang larawan kung paano ba nabubuhay ang isang tao. Pero kapag ginamit ito sa paligsahan na salita, ang nangangahulugan, ito, binibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Binibigay nila ang lahat ng kanilang lahat ng kanilang lakas, lahat ng kanilang pag-iisip para sa pagtakbong ito. Pero ang sinabi ni Pablo sunod, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng premyo. Totoo po, pag tayo po ay nagkaroon ng paligsahan ng pagtakbo, isa lang naman po talaga ang mananalo dyan. Isa lamang po ang mananalo dyan. And madalas po, ang nagiging basehan kung sinong nananalo dyan ay kung paano ba tumakbo yung taong iyon. Kasi kahit sa gaano kaganda ang iyong katawan, kung ikaw po ay nag-jogging lamang, matatalo ka talaga. Nakadepende yan kung paano mo ba ibinigay ang iyong best. Paano mo ba isinagawa ang iyong pagtakbo. At ang sinasabi ni Pablo, sa lahat ng tumatakbo, lahat sila tumatakbo, pero isa lang ang nananalo. Brother Josh, ang ibig sabihin ba nun, tayong mga Kristiyano na inahalin tulad ni Pablo na tumatakbo sa paligsahan na ito, isa lamang sa atin ang maliligtas? Hindi po. Hindi po ang yun ang sinasabi ni Pablo dito. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito na maaaring lahat tayo ay nasa paligsahan na ito.
Ngunit hindi tayo lahat-lahat pare-parehas ng pagsusumikap sa ating pagtakbo. Ang sinasabi ni Pablo, kapag kayo ay nasa paligsahan o nasa karerang ito, dapat ang nasa ugali, nasa isip ninyo ay nais ninyong manalo. Hindi dapat kayo sumasali sa isang karera at nagpasya na kayo na, ay hindi na lang ako mananalo, hindi na lang ako tatakbo. Bakit ka pa sumali? Ang mga atletang ito ay naghahanda para sa karerang ito months or even years. Tapos on the day itself, sasabihin nila, hindi na lang. Jogging na lang. Chill-chill na lang tayo. Hindi, ang sabi ni Pablo, upang manalo, ang lahat ay dapat anong iniisip? Saan nakatuon ang kanilang pag-iisip? Towards the prize. They want to win. Dapat nais mong manalo. Gusto mo dapat manalo. Gusto mo dapat makuha yung premyo. Isang naalala ko dito, di ko alam kung maraming sumusubaybay sa inyo sa NBA. Naalala ko dito si Kobe. Si Kobe, kilala yan sa work ethic niya. Very disciplined. Parang sabi nila, 5 a.m. pa lang daw, nag-shooting na yan. Kaya nga nakascore ng 81 points sa isang game. Pero hindi pa rin sila nanalo. Pero so si Kobe, yan, mahilig yan. Ano yan? Disiplinado yan. Pero nagkaroon ng isa pang player sa NBA noon, sa Lakers, na ang pangalan niya ay si Dwight Howard. Naging magkakampi sila. At nag-aaway sila every single game. Bakit? Si Kobe po ay disiplinado. Nakatuon ng kanyang kaisipan dahil gusto niyang manalo. Gusto kong makuha yung premyo. Gusto kong makuha yung trophy. NBA championship. Habang si Dwight Howard naman po, nandun lang siya kasi natutuwa siya maglaro ng basketball. Hindi nakatuon ng kanyang pag-iisip para manalo. Hindi, nandun lang siya kasi nababayaran ako tsaka masaya maglaro. Pareha sila nasa paligsahan, pero magkaiba ang kanilang pag-uugali. Hindi sinasabi ni Pablo dito na tayong lahat ay magkakalaban. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito na dapat kapag tayo ay tatakbo o kung tayo ay isa sa buhay natin ng pagiging isang Kristiyano, kung isa sa buhay natin kung paano tayo tinawag ni Kristo sa Ebanghelyo ng Diyos, kailangan mamuhay tayo na para bang kailangan nating manalo, na kailangan nating makuha yung gantimpala. Hindi po ginagawa ito ni Pablo, hindi niya sinasabi sa atin na mamuhay kayo ng parang isang atleta na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maligtas. Hindi po. Ang sinasabi ni Pablo dito, kayo ay ligtas na. Tayo ay ligtas na. Kaya dapat mamuhay tayo ng tapat. Dahil ligtas ka na, dun yun ang rason kung bakit mamumuhay ka ng tapat. Hindi yung, ay, mamumuhay ako ng tapat para maligtas ako. Hindi po. Hindi po. Ang sinasabi dito pa ni Pablo, gawin mo ang lahat para makamit ang iyong layunin. Ano ba yung layunin ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, di ba, verse 23, ginagawa ko ang lahat para sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang nagligtas sa akin. Ang Ebanghelyo din ang nag-uudyok sa akin na tumakbo sa aking buong kakayanan ng tapat sa Diyos. Ang aking layunin ay isabuhay ang Ebanghelyo at ipalaganap ang Ebanghelyo para maligtas pa ang ibang tao. Kaya, paano ito? Sa verse 25, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay, ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Binabalikan pa rin ni Pablo ang unang seksyon ng kanyang sinabi na tinatanggihan niya ang kanyang karapatan, tinatanggihan niya ang lahat ng kanyang pribilehiyo sa alang-alang lamang ng Ebanghelyo. Ang mga atletang nakikipag-compete, lalo yung mga gymnast na narinig natin, sila po ay magaling sa kanilang pagdidisiplina ng kanilang sarili.
Sila po ay may self-control. But hindi lamang po yun eh. Ang sabi dito, ang mga bawat nakikipaglaban sa mga palaro, everyone who competes, nagko-compete. Ang mga atletang ito ay nakikipagkompetensya. Sila po ay nagbibigay ng effort, sila ay nagsusumikap, sila po ay nagtatrabaho technically. Ibig sabihin, kung isinasalarawan ni Pablo ang isang Kristiyano sa isang atleta, ibig sabihin nito, bilang Kristiyano, ay mayroon din po tayong responsibilidad. Inaasahan ni Pablo na alam natin kung ano ang ating mga tungkulin. Gayon din ang mga Kristiyano ay nasa race. Pero ang sinasabi ni Pablo, hindi ka dapat maging taga-masid lamang. Tumakbo ka. Kasali ka eh. Hindi ka benchwarmer. Alam niyo yung benchwarmer? In Tagalog, bangko. Hindi ka bangko. Ang Kristyanismo po, ang ating pananampalataya, ay hindi relihiyon ng mga usosero lamang, nanonood lamang. Hindi po. Ang ating pananampalataya, ang ating pinapaniwalaan, ay isang relihiyon o isang paniniwala na tumutulak sa atin upang kumilos at sumunod sa kung ano man ang sinasabi ng Diyos. Pero lilinawin ko po ulit, hindi po sinasabi ni Pablo na gawin mo ito upang ikaw ay maligtas. Ang sinasabi ni Pablo, ikaw ay ligtas na, kaya't inaasahan ng Diyos sa iyo na gagawin mo ito. Tapos, sabi ni Pablo, ito yung key factor kung paano nananalo ang mga atletang ito. Sila ay marunong na magpigil sa kanilang sarili. Sila ay gumagamit ng pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Anong ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili or self-control? Ibig sabihin lang po nito, pinapanatili nilang kontrolado ang kanilang buhay, ang kanilang emosyon, ang kanilang mga impulses, ang kanilang pagnanasa, at sinusumite nila ito kung sa ano ba ang nais nilang mangyari. Ang mga atletang ito ay marunong na ipagpaliban muna ang kasiyahan, ang pagkain, ang relasyon, oras para sa kapakanan ng kanilang layunin upang makuha nila ang pinakaasam-asam nilang premyo. At ano yun? Ang nakalagay dyan, isang corona. Or sa English, isang wreath. Yung wreath na yun, kung papanood nyo po yung mga Griego dati, yung may suot silang parang halaman sa kanilang mga ulo. So yun po ay isang simbolo ng tagumpay or achievement or success. Iba't ibang mga palaro, iba-iba ang binibigay nilang mga corona. Sa Olympics daw ay gawa sa olives. Sa Pythian, gawa naman sa laurel. Alam niyo po yun, sa adobo. Sa Nemean naman po ay gawa sa celery. Ginagamit natin pang shake, mga ganon. At ang Isthmian naman po ay ginagawa sa pine leaves. So sabi ko nga, grabe naman, gagawin nilang lahat ng to for 60 hours a week ng pag-iensayo para sa laurel. Nabibili lang yan sa sa grocery. Pero, syempre, nung panahon na iyon po, ay, malaking kahalaga to, may value to, di ba? Mahalaga para sa kanila ito. Pero ito yung sinasabi ni Pablo. Kung kaya nilang magsumika para sa isang bagay na nasisira, nabubulok, tulad na lamang ng mga halamang koronang ito, paano pa tayo? Kung ang ating nakukuha ay higit na mas mahalaga at walang hanggan kung ikukumpara sa mga koronang nabubulok. Ang kanilang korona ay temporal lamang. Ang kanilang kaligayahan sa kanilang tagumpay ay nawawala.
Gayunpaman, para sa atin, ang korona natin ay walang hanggan. Ang hindi nasisirang wreath o crown, imperishable, hindi nabubulok. Alam niyo po, yung corona ay kadalasan ginagamit sa Biblia upang tumukoy sa tatlong bagay. Una, ang corona ng buhay, meaning kaligtasan mula sa ating kasalanan at sa mundong ito. Sa Santiago chapter 1 verse 12, ang sinasabi dito, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Or basically in English, a crown of life. A crown of life. Sumunod ang korona naman ng katuwiran. Or basically, korona ng gantimpala, awards and rewards. In 2 Timothy chapter 4 verse 8, kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. It is the reward. It is a crown of reward, crown of righteousness sa kanyang pagsunod sa ebanghelyo ng Diyos. At ang pinakahuling korona na tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya mismo. Sa Filipos chapter 4 verse 1, ang sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong. Magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating, hindi ba kayo? Maaaring ang tinutukoy ni Pablo ay ang korona ng buhay. Si Pablo ay hindi tumatakbo upang maligtas, ngunit siya ay tumatakbo sa buhay na ito dahil siya ay ligtas na. Maaaring ang tinutukoy ni Pablo ay ang gantimpala sa pagkaalam na ang kanyang mga pagpapagal, ang kanyang paghihirap at kanyang pagtatrabaho ay hindi walang kabuluhan. Maaaring din ang tinutukoy ni Pablo ay ang mga tao o yung mga kaluluwa ng kanyang mga kapatiran. Ang sukdulang hangarin ni Pablo ay masaksihan ang pagkaligtas ng mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya sinabi ni Pablo, gagawin kong alipin ang aking sarili. Handa akong gawin ang lahat para marinig nila ang ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo po, ang gantimpala talaga ng Diyos ay nasa atin na eh. Si Kristo ito eh. Si Kristo mismo. Gantimpala na siya eh. Premyo na siya eh. Pero doon natin makikita yung kabutihan ng Diyos eh. Na aside pa kay Kristo at sa kaligtasang binigay niya sa atin, meron pa siyang binibigay na rewards. Meron pa siyang binibigay na iba pa, na dagdag pa sa kung ano ang meron na tayo. Kaya alinman sa tatlong ito ay maaaring ang tinutukoy ni Pablo, ngunit batay sa konteksto, malamang na binibigyan din ni Pablo na ang hindi nasisira na korona dito ay tumutukoy sa mga gantimpala mula sa Diyos at sa mga kaluluwang kanyang nailigtas sa pamamagitan ng pagdeklara ng ebanghelyo ng Diyos. Kaya sinasabi ni Pablo, nagpa siya akong hindi mabayaran, huwag niyo na akong bayaran, nagpa siya akong huwag nang kumain ng mga pagkain iniahain sa Diyos-Diyosan, ginagawa ko ang lahat ng ito upang mapanatili ang integridad ng ebanghelyo. Para sa kapakanan ninyo na hindi pa nakakarinig, kaya ko ginagawa ang lahat ng ito. Opo, tayo ay ligtas na. Ngunit kasama sa ating kaligtasan ay ang inaasahan tayo na hindi natin tinatago lamang ang ebanghelyo ng Diyos na tayo-tayo lang, kanya-kanya na tayo, dito lang. Hindi po, ang inaasahan sa atin ay ipalaganap natin ito eh. At hindi lang ipalaganap ito eh, kundi sundin ang mga nakasulat dito. Ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi lamang dapat nangyayari tuwing linggo. Ang ating katapatan ay hindi lamang isinasaalang-alang kapag gumagawa tayo ng malalaking bagay or mga bagay na kumakain ng maraming oras para sa Panginoon.
Kapag tayo nagsisimba tuwing linggo, nag-aaral ng Biblia o naglilingkod sa ating iglesia. Doon lang ba ang basehan ng ating katapatan? Hindi po. Ang ating katapatan ay makikita rin, lalo na sa mga maliliit na pang-araw-araw na gawaing ating ginagawa. Kaya ang tanong po natin, isinasagawa ba natin ito? Isinasabuhay ba natin ang ebanghelyo sa pang-araw-araw? Masasabi ba ng ating mga kasama sa ating bahay na tayo ay tapat na Kristiyano? Nakikita ba nila sa atin si Kristo? Paano naman kung kayo po ay supervisor? Kung kayo po ay isang manager? Paano naman ang inyong mga empleyado? Masasabi ba nila na si bisor, si boss, ay isang Kristiyano? Paano naman po yung mga kasamahan ninyo sa trabaho? Mga kaklase ninyo sa eskwelahan? Masasabi ba nila na ikaw po ay isang Kristiyano? O masasabi lang nila na ikaw ay isang Kristiyano tuwing linggo? Umuupo lang ba tayo sa gilid at iniisip na, alam nyo, masaya na ako dito. Yes, naniniwala ako kay Jesus. Ngunit sa palagay ko, hindi ko na talagang kayang gawin yung iba pang hinihingi sa akin sa Biblia na pinapagawa sa akin. Hindi ba ang tanging bagay naman na mahalaga ay ang kaugnayan ko kay Kristo? Oh yes, naniniwala na ako kay Jesus. Alam mo po yun, siya yung tagapagligtas ko, ako ay isang Kristiyano. Pero yung mga ibang kautosan niya, siguro hindi na, mag-church na lang ako. Tapos dun na, okay na ako. Kasi ang mahalaga lang naman, di ba, yung relationship natin kay Christ. Pero sinasabi rin sa Filipos chapter 2 verse 12 to 13, si Pablo din ang nagsabi nito, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, ang salita ng Diyos na inahayag ni Pablo sa kanila, lagi nilang sinusunod. Hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang sinasabi ni Pablo dito, ipakita ninyo ang inyong kaligtasan. Ipakita ninyo na may takot at panginginig sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang sinasabi ni Pablo, expected na, inaasahan na sa inyo na sumusunod kayo. At hindi dahil sa magaling kayo or mahusay kayo, hindi dahil ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng kalakasan upang sundin siya. Kaya wag nating isipin na, ay hindi ko kaya. Dahil sinasabi ni Pablo, upang yung kapangyarihan na sumunod ay binibigay din mismo ni Kristo. Kaya mas lalo pa niyang didiinan kung paano ba. Kaya ngayon po, sa susunod nating is yung, hindi ko na-translate pala. Ayun pala, ang pagtawag ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay may inaasahan, may tinatawag sa atin ng isang klaseng pamumuhay na dapat nating sundin. Anong pamumuhay ito? Ang sabi ni Pablo, kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Ibig sabihin, meron akong pupuntahan, may layunin. Dinidisiplina ko ang sarili ko upang makamit ko ang isang bagay na iyon. Alam niyo po, upang ang isang atleta or anything, skills or anything, training, upang umunlad po ay kailangan may goal. Kailangan may target. Ang mga sikat na musikero, atleta, Olympians, ang lahat ng po yan, dumadaan sila sa mahigpit na pagsasanay at buhay ng disiplina dahil sa isang layunin. Dahil meron silang goal, meron silang target. Ano ba yung nais nilang makamit? Kaya po sila, bilang mga atleta or bilang mga musicians or whatever, kung ano man yung nais nilang gawin, lahat ng kanilang desisyon,
lahat ng kanilang aktibidad, kahit yung pagkain na kinakain nila, ang mga bagay na kanilang binabasa, ang mga bagay na kanilang pinapanood, ang mga bagay na kanilang pinapakinggan, lahat ng ito'y nakatuon sa isang layunin. Ang sabi nga nila sa gymnastics, si Yulo, lahat ng kanyang ginagawa, it's all about the routine. Habang kumakain siya, ini-imagine niya yung routine niya. Pinapanood niya yung routine. Pinapakinggan niya yung sinasabi ng coach niya paulit-ulit. Habang matutulog na lang nga daw siya, ang ano niya is para makatulog siya, inuulit niya ng inuulit yung routine sa utak niya hanggang makatulog siya. Ang sinasabi ni Pablo ngayon, tulad ng isang atleta, dapat gayon din tayo. Ang ating mga desisyon, ang ating mga aktibidad, ang ating mga ginagawa, ang ating pagkain even, ang ating mga bagay na binabasa, pinapanood, pinapakinggan, ay lahat ay dapat nakatuon sa ebanghelyo ng Diyos. Sabi ni Pablo, ito ginagawa ko lahat ng ito. Deliberate, ibig sabihin, sadya. Hindi ito yung napag-isipan lang niya. Hindi. Sinadya ko yan, na yan ang gagawin ko. Intentional at disiplinado. Ang ating paghaharap sa ating buhay at even sa ating ministry, dapat intentional at disiplinado. Hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito dahil trip lang natin, at hindi lang din natin ginagawa ang mga bagay na ito dahil komportable tayong gawin ito. At kapag hindi na komportable, hihinto na natin. Hindi na natin gagawin. Ang kanyang ginagawa sa kanyang pamumuhay ay tulad ng isang dedikadong atleta na disiplinado, na alam niya na ang kanyang katagumpayan bilang isang atleta ay nakasalalay sa mga maliliit na desisyon na kanyang ginagawa sa pang-araw-araw. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, doon din makikita ang ating katapatan. Doon sa mga maliliit na desisyon na ating ginagawa sa pang-araw-araw. Intentional tayo dapat. Kaya pag-iisipin natin, hindi tayo dapat basta-basta lamang magsisimba sa tuwing gusto natin. Tapos kapag hindi na natin feel or tinatamad tayo, wag na lang. Hindi lang dapat natin ito ginagawa, ang mga bagay na espiritual, dahil madali o marami tayong bakanteng oras. Hindi. Kailangan gawin natin ito kahit na mahirap, kahit tinatamad tayo. Pumunta tayo sa simbahan kahit hindi natin gusto. Kapag wala tayong oras upang manalangin o magbasa ng Biblia, gumawa tayo ng oras, magtabi tayo ng oras upang magawa ito. Ang sinasabi ni Pablo, intentional at disiplinado. Ganon ang isang atleta at gayon din dapat ang isang Kristiyano. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya na sumusuntok sa hangin. Sa English nga, I do not box and just punch the air. Akala ko dati, di ba si Manny Pacquiao mahilig mag-shadow boxing. Sabi ko, nako, makasalanan pala yung ginagawa ni Manny Pacquiao kasi hangin lang yung sinusuntok niya. Hindi pala yon. Kasi ang boxing pala noon ay ibang-iba sa boxing natin ngayon. Ang boxing noon, walang rounds, walang helmet, walang ring, at saka kahit nakabagsak na yung kalaban mo, pwede mo pa rin siyang suntukin. At dahil walang ring, ang ibig sabihin nito ay ang iyong kalaban ay maaaring tumakbo ng tumakbo. Di ba ngayon, may ring na nga, inis na tayo pag yung kalaban ni Manny Pacquiao, ikot lang ng ikot. Paano pa noon? Walang ring. Hindi, ang laki-laki noon, tapos takbo lang ng takbo yung kalaban. Kaya sinasabi ni Pablo dito, ang isang boksingero noon, kailangan matalino at mahusay. Hindi daw siya isang boksingero na hindi makatama. Ang mga boksingero noon ay kailangan methodical. Kailangan meron siyang systematized na approach. Kailangan madiskarte siya kung paano ba niya tatamaan ng kanyang kalaban. Dahil kung wala siyang sistema, kung wala siyang diskarte, hindi niya matatamaan yun.
magsasayang lang siya ng oras at ng enerhiya sa pagsuntok dahil ang masusuntok lamang niya ay ang hangin. Kaya sinasabi ni Pablo dito, nagsasanay sila. Huwag mong sayangin ang iyong oras na suntukin ng hangin. Ang suntok mo ay dapat mabilis, malakas, tumpak at tiyak. Gayon din ang sinasabi ni Pablo na ang pabuhay ng isang mananampalataya ay isang buhay ng disiplina. Mamuhay ka ng may intensyonalidad at katumpakan. Katiyakan. Sigurado. Kabisado. Kaya in verse 27, sabi ni Pablo, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa ko itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Ngunit dinidisiplina ko ang aking katawan. Ang salitang disiplina dito ay talagang, if we will translate it literally, sinasaktan ko ang aking sarili. Pinaparusahan ko ang aking katawan. Actually nga, mas literal pa, binibigyan ko ang sarili ko ng black eye. Ng black eye. Ang pangunahing kalaban ni Pablo sa imaheng binibigay niya sa atin ay hindi ang iba pang mga manlalaro. Ang pangunahing kalaban ni Pablo, ang pangunahing kakompetensya niya ay ang kanyang sariling katawan. Sinasabi ni Pablo, binibigyan ko ng mga suntok at binubugbog ko ang aking sarili upang ako ang masunod, upang masakop ko ang aking mga laman. Ginagawa ko ito ng mahigpit upang ang aking katawan ay ang magsilbi sa aking mga layunin. I bring my body. I master my body. Ginagawa ko itong alipin. Sinasabi ni Pablo dito na sa pamamagitan ng disiplina, ang kanyang katawan ay wala ng kontrol sa kanyang ginagawa. Si Pablo ang nasusunod, hindi ang kanyang damdamin, hindi kanyang mood, hindi kanyang impulses, hindi kanyang pagod o kung ano man. Ang nagpapasya ay si Pablo mismo at hindi yung katawan niya. At ang sasabihin ko nga po dito, literal na katawan ni Pablo yung tinutukoy niya dito. Hindi figurative na ay yung utak or what. Hindi, literal na yung katawan niya. Ano ba ang kumokontrol sa atin? Sino bang nasusunod? Ang ating katawan o tayo? Hindi pinapakita ni Pablo dito na hindi niya inaaruga yung katawan niya eh. Hindi niya pinagbibigyan ito kung ito'y tinatamad, kung ito'y may pagnanasang hindi niya makontrol. Hindi eh. Sa halip, pinapanatili ni Pablo na kontrolado ang lahat ng aspeto ng kanyang katawan. Hindi niya inahayaan na kontrolin siya ng katamaran, kasiyahan o pagnanasa. Ang nasusunod ay ang kanyang layunin na sundin si Jesus. Pero Brother Josh, paano yun? Bakit sabi ni Pablo dito, dinidisiplina niya yung kanyang katawan, pero sabi din niya sa unang Timoteo chapter 4 verse 8 na ang pagdisiplina o pag-exercise o pagbibigay oras sa ating katawan ay maliit lamang na halaga, of little value. Well, sa unang Timoteo po kasi, kinukumpara to ni Pablo sa kanyang kaligtasan, sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritual na kalagayan. Kaya sinasabi ni Pablo, mas importante, mas mahalaga ang iyong kaluluwa dahil yan ang magdidikta kung saan ka mapupunta kapag ikaw ay yumao na o lumisan sa mundong ito o kaya naman nagbalik na si Jesus. Pero tignan po ninyo, maliit na halaga pero mahalaga pa rin. Parang sinasabi ni Pablo, oo, it's less important but it's still important. Hindi niya sinasabi na isang walang bahala na natin ang ating mga katawan. Sapagkat pag naalala natin sa chapter 5 at chapter 6,
Si Pablo mismo ang nagbibigay kahalagahan sa ating pisikal na katawan. Kaya sinabi niya doon ayokong mapadpad kayo sa immoralidad. Alagaan ninyo ang inyong mga katawan. Di ba sabi pa nga niya, yan ang templo ng banal na Espiritu. Kaya pinapahalagaan ni Pablo kung paano natin inaalagaan at paano ba natin ginagamit ang katawang ito. Alam niyo po, totoo na maaaring gamitin ng Diyos ang sino man. Maging ang isang mananampalataya na laging pagod dahil laging puyat, hindi nag-eehersisyo at laging kumakain ng junk food. Ako to Lagi akong puyat kasi pinapanood ko sa Facebook yung mga nagka-carpet cleaning. Sabi ko, 2 minutes lang. Tapos mamaya, 2 minutes ulit, 2 minutes ulit. Mamaya, 1 oras na pala ako nanonood ng naglilinis ng carpet. Pati yung naglilinis ng, talahib, yung grass. Zoom, 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 zoom. Ganon. Puyat ako dahil doon. So, nagagamit ng Diyos ang taong pagod lagi, nagpupuyat, hindi nag-eehersisyo at kumakain ng junk food. Ngunit paano pa kaya kung ang mananampalatayang ito ay higit na lumakas dahil kumakain ng tamang pagkain at nag-eehersisyo at natutulog sa tamang oras? Sa tingin ninyo, sinong mas epektibo? Sinong mas magagamit ng Diyos? Kaya nga po sabi ni Jonathan Edwards, isang tanyag na teologo noong 1800s, sa kanyang resolution, sabi niya, resolve to maintain the strictest temperance in eating or drinking. Sabi niya, pati sa aking pagkain, sa aking pag-iinom, kailangan stricto ako kung ano ba ang aking kinakain at iniinom. Sabi pa niya, bago ko matulog sa gabi, ay kailangan malaman ko kung tama ba ang aking ginawa. Tama ba ang aking ginawa, lalo na sa aking pagkain at sa pag-inom. Sabi ni John Piper tungkol kay Jonathan Edwards sa kanyang pagdidisiplina sa kanyang sarili, pinananatili ni Edwards ang mahigpit ng kanyang schedule ng pag-aaral ng may mahigpit na atensyon sa dieta at ehersisyo. Ang lahat ay kinakalkula upang ma-optimize o para magamit niya ng lubusan ang kanyang kahusayan at kapangyarihan sa pag-aaral ng kasulatan. Kaya ang sinasabi dito natin, parang ganito si Pablo. Lahat ng bagay nakatuon kung paano ba niya magagamit ang kanyang sarili at ang kanyang katawan para sa ebanghelyo ng Diyos. So ang tanong sa atin ngayon, ganito ba ang pananaw natin pagdating sa ating buhay at ministeryo? Isinasaalang-alang ba natin kahit ang mga maliliit na bagay kung paano ito nauugnay sa ating buhay bilang mga Kristiyano? O alipin ba tayo ng ating katawan? Kaya ang sabi nga ni Pablo, ginagawa ko ito para pagkatapos ay napangaral ko na sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Sa pagdedeklara ng mabuting balita ni Jesus, ayaw ni Pablo na matagpo ang hindi karapat-dapat o hindi tapat sa kanyang ipinapahayag. Ikaw na nag-share niyan, ikaw pa yung unang hindi sumusunod. Ang kahulugan dito ng disqualified, actually ito yung itakwil, disqualified sa Ingles, ay hindi talaga itakwil . Hindi natatakot si Pablo dito na mawala ang kanyang kaligtasan o kaya hindi siya ligtas. Lalo na ang buong konteksto ng talatang ito ay ginagawa niya ang lahat para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang sinasabi lamang ni Pablo ay ayaw niya maging isang hadlang para sa Ebanghelyo. Isinuko na ni Pablo ang lahat, maging ang mga bagay na pinapayagan ng Biblia na magkaroon siya. Pero dahil nais nga niyang hindi maging hadlang, sabi niya, wag na lang. Kaya hindi ito issue ng kanyang kaligtasan. Issue ito ng kanyang ministeryo. Alam ni Pablo na siya'y ligtas.
may katiyakan kay Kristo. Ngunit ang kanyang kabiguan na mamuhay ayon sa salita ni Kristo, alam niya, kapag siya'y nagkamali, apektado pati ang kanyang mensahe. Mapapawalang bisa ang kanyang mensahe. Yes, we know, ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. Pero kung ang nagbibigay ng salita ng Diyos ay hindi tapat, siyempre, nagkakaroon ng opportunity ang kalaban na gamitin ito upang maging hadlang sa pakikinig ng isang tao sa tunay at magandang balita ng Diyos. Ang ehemplo kong binigay po kanina, sa tingin niyo po ba ay gaganahan kayong makinig sa akin kung dyan sa labas nakita niyo kung may sinisigawang kapatiran natin? Tapos makikita niyo ako dito ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, dapat nagmamahal tayo, dapat good example tayo sa labas. Dahil kailangan nilang makita si Kristo sa atin. Sa tingin niyo po ba, epektibo pa rin ako bilang tagahayag ng salita ng Diyos? Hindi sa tingin ko, sa paningin ninyo, sabihin niyo sa akin, hindi na siya dapat karapat-dapat nagtuturo dyan Dahil I disqualified myself na Hindi ako naging tapat sa aking tinuturo. At yun ang sinasabi ni Pablo Ayoko na ako ang maging hadlang. Ginagawa ko ang lahat ng ito upang pag napakinggan ng mga tao ang salita ng Diyos, walang distraction, walang kahit ano, kahit ako hindi nila makikita at ang makikita lamang nila ay si Kristo. Kaya, ang pangako ng Diyos, ang kanyang pangako ay kanya ring tutuparin. Ang seguridad ng ating kaligtasan ay naroon, ngunit ang mga gantimpala ay maaaring mawala. At maging ang kanyang ministeryo ni Pablo ay lubos na nahadlangan dahil sa kanyang sariling testimonya kung siya man ay magkasala. Ang pananawagan ni Pablo para sa disiplina at pagtuon sa ebanghelyo ay hindi sinasabi na tayo ay maging isang monghe o ermitanyo sa bundok na wala na tayong ibang ginawa kung hindi mag-meditate at magbasa. Na para bang ito ang paraan kung paano tayo dapat mailigtas? Hindi. Ang mensahe ni Pablo po rito ay babalik pa rin sa pangkalahatang tema ng kanyang sulat. Paano ba dapat namumuhay ang isang Kristiyano? Sinasabi ni Pablo sa kanilang buhay dapat ay mayroong pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili kaysa sa pagpapasaya or self-indulgence. Layuan mo ang mga kasalanang pakikiapid, tumakas ka sa idolatria, tumakas sa kanilang mga sumpa, tumakas sa kasalanan. Sapagkat hindi lamang ito nakakasama sa ating sariling katawan at espiritual na kalagayan, kundi ang mga kasalanang ito ay nagiging hadlang rin sa iba pang mga taong dapat nakakarinig ng ebanghelyo. Si Pablo mismo, sinasabi niya, ginagawa ko ang lahat ng ito para hindi ako maging isang hadlang. Si Pablo na po ito. Pero kahit si Pablo, alam niya, hindi siya perpekto. Hindi siya si Jesus. Kaya sabi ni Pablo, ginagawa ko ang lahat para hindi ako maging isang hadlang. Paano pa tayo? Dahil kung hindi natin naiisip yun, baka iniisip natin mas magaling pa tayo kay Pablo. Muli, hindi ginagawa ni Pablo ang gawain ito para maligtas, ngunit ginagawa niya ito bilang tugon sa pagkaligtas na niya mula sa Diyos. Ito'y ginagawa niya dahil sa pagmamahal at pasasalamat. Nais niyo bang maging tulad ni Pablo? Mamuhay tayo na nakatuon ang ating mata sa premyo. Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Ang direktiba natin ay dapat ay nakatuon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ebanghelyo na sapat upang iligtas tayo. Ito ang ebanghelyo na sapat upang gabayan tayo. Ito rin ang ebanghelyong sapat upang dalhin tayo
kay Kristo. Responsibilidad po natin ito bilang Kristiyano. Ngunit nais ko rin ipaalala, hindi natin ito magagawa sa ating sariling kalakasan lamang. Kaya inuulit ko po dito ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 12 verse 9. At sinabi niya dito, sinabi niya sa akin ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't sa kagalakan higit kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. When we are weak, that is when Christ is strong. Responsibilidad po natin ito, pero ang lahat ng ito ay magagawa lang natin dahil kay Kristo. Kaya sa pagtatapos, babasahin ko po muli ang binasa ni Otep. Pero nais ko rin po palang bigyan ng clarity din. Hindi ko po sinasabi dito na ang pagiging disiplinado ay dapat na nating iwasan ang lahat ng bagay na nagbibigay ng kagalakan sa atin. Na bawal na tayo manood ng basketball, wag na tayong magsaya or what. Hindi po yun ang sinasabi ko. Pwede pa rin po tayo magkaroon ng layunin. Kung gusto nyo magkaroon ng bahay, kotse, okay lang po yun. Pero ang sinasabi lamang po ni Pablo dito, ano ba ang pangunahing layunin natin bilang mga Kristiyano? Ano nga ba ang ating pangunahing layunin? At sinabi ko rin po ito kanina, maraming napatawa, pero seryoso po ako dito. Tulad nga ng sinabi ni Nescafe, para saan ka bumabangon? Yun talaga tanong para kay Kristo. Para kay Kristo. Kaya tatapusin ko po dito sa binasa ni Brother Otep sa 2 Timoteo. Ang sabi po dito, tungkol sa akin ako'y binuhos na tulad sa isang inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang dalangin ko po ay sana ito rin ang ating pag-asa, ito rin po ang ating layunin. Na kapag po dumating na ang panahon kung kailan bumalik na si Kristo o kaya naman tayo'y kinuha na ni Kristo, maaari nating sabihin na ginawa natin ang mabuting pakikipaglaban, natapos natin ang ating takbuhin at iningatan natin ang ating pananampalataya. Tayo po yung magdasal. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa inyong salita. Naway, Lord, makita namin kung saan kami may pagkukulang sa aming buhay, kung saan mayroon kami dapat bigyan pa ng pansin at disiplina sa isang aspeto ng aming buhay. And Lord, sana po ay hindi namin ito gawin na umaasa sa aming sariling kalakasan, ngunit sana po ay umasa kami sa inyo dahil alam namin na hindi namin ito magagawa kung hindi po kayo ang tutulong sa amin. Maraming salamat po, Jesus, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa inyong kaligtasan na binigay sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan mo, O Jesus. Amen. Simbahan, nauunawaan na po ba natin ang halaga o importansya ng katotohanan tungkol kay Kristo? Tinatanggap na po ba natin ang responsibilidad natin para i-share ang gospel sa lahat? At dinidisiplina po ba natin? Hindi po ba natin dinidisiplina ang sarili natin para dito? Ang dalawa po ang ating response song. Ang una po, A Charge to Keep I Have.
tungkol po sa pag-uunawa at pagtanggap ng responsibilidad natin sa gospel. At pangalawa, now unto him who is able. No? Para kanino ang lahat ng glory and honor and authority. Walang iba kundi sa Diyos. Tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang dalawang kanta na ito. Let's sing. A charge to keep I have, of God to glorify, who gave his Son my soul to save and fit it for this time, to serve the present age, my calling to fulfill. Oh, may it all my powers engage to do my Master's will. Arm me with jealous care, as in thy sight to live. And now thy servant, Lord, prepare a strict account to give. Help me to watch and pray, and still on thee rely. Oh, let me not my trust betray, but press to realms on high. Now unto him. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Konting updates lang po, announcements sa ating church life. So sa Thursday po, meron po tayong PDF 242. Patuloy po tayo sa pag-aaral natin sa buhay ni Haring David.
So we invite everyone to attend if you are able. Ang magtuturo po yata this day is si Doc Rico. Tama po ba, Doc? Si Doc. Okay po. So si Doc po ang magtuturo on Thursday. And then next we have sa Saturday naman po, Women of Grace, All or Nothing. So kung kayo po ay kababaihan and meron din po kayong mga kaibigan, anyayahan niyo po sila na dumalo. And it will be a wonderful study. And then, sa hapon naman po, meron tayong youth Bible study. 3 p.m. po. So, kung merong youth dito, punta rin po kayo. Nandoon kami ni Brother JC. So, yung duo na ngayon, yun din yung sa Sabado. So, punta po kayo. And then, after that, meron din po tayong young adults, crosswalk natin po. Ang magiging topic naman po ay Providence of God, or basically a summation po, or yung summary ng Book of Esther. Sa youth pala, ang pinag-aaralan namin ay spiritual disciplines. Ang pag-aaralan namin sa Sabado naman po ay how to study the Bible. And then, sa September 14, meron pa rin po tayo yung baptism class natin. And kung meron po sa inyong interesado na matuto or malaman lamang kung ano ba ang baptism, wag po kayong mahiyang dumalo sa klase. Hindi naman po requirement na pag dumating kayo doon, ibabaptize na namin kayo na parang no choice na kayo. Hindi po. Pwede po kayong umattend lamang ng klase, pakinggan, pag-pray, kung ito po ba ay nauunawaan na po ninyo talaga. And kung meron naman po yung nais lang din na manood, lalo na kung may kakilala kayong ibabaptize dun sa September 14, still paki-sign up po para alam lang nung staff kung ilan po ang aasahan nilang darating. And with that, I think that's all the announcements po. Please keep praying po para sa ating mga pastor. So si Doc Rico po magtuturo sa Thursday, tapos si Pastor Pedro naman po ay pabalik pa lamang po mula sa ibang bansa. So pray for his safety as well. So para sa ating benediction passage ay matatagpuan po sa Hebreo chapter 13 verse 21. Ang sabi po dito, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumubuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na sa kanya ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Have a blessed Sunday po.